Marcos resign, Marcos bangag, Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, Marcos torturer. At dahil po dyan, Marcos resign. Ang susunod na pag-uusapan natin ay yung sabuatan ng mga loyalista at ng mga dilawan. Saan ko ba nakita ko po itong sabuatan nito? Well, nung isang araw po, hindi mo kon lahat na kahit anong kulay, kahit anong paninindigan, sumapi po sa rallies, no, labang sa korupsyon. At ang pinakamalaking rally nga po na inaayos ngayon ay yung sa 21. Nagkaroon daw po ng counting problema kasi ang sigaw nila is no to corruption, na tama lang naman, no? Dahil yan po talaga ang dahilan kung bakit nagsasama-sama ang tao, dahil pikampikan na sa korupsyon ng taong bayan, na habang lumulutang tayo sa tubig baha, ang mga congressman at saka senatong ay magarbong mga buhay, no? Na parang walang pakialam sa ordinaryo mga mamamayan. So tama lang po na ang ating sigaw ay no to corruption. Pero nagkaroon daw po ng konting problema kasi may mga grupo, kasama ng mga DDS, na gustong isigaw, Marcos resign. At tumututol ang mga dilawan. Isa po sa major organizer ng 21 ay yung pamangkin mismo ni Cory Aquino, no, na anak ni Apo Bali ni Cory Aquino, anak nung daughter ni Cory Aquino na married to a D. At sila yung nagsasabi na hindi po pwedeng isigaw ang Marcos resign. So para maintindihan natin bakit bawal ang Marcos resign sa pagtitipon laban sa korupsyon, at alam naman natin ang pangalan ng Marcos ay kadikit talaga ng korupsyon, no, sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Guinness Book of World Records, top 5 most corrupt family, no? Bakit ba ayaw isigaw ng mga dilaw ang Marcos resign? Well, obviously, dahil sila po ay nagkaroon ng sabuatan. Yan po ang dahilan kung ba't ako naniniwala na naging number 2 at number 4 itong si Bam Aquino at saka si Francis Pangilinan. Hindi naman po yung magna-number 2 at magna-number 4 kung hindi nagsaling puwersa ang mga dilawan at ang mga loyalista. Kasi nga ang Pilipinas po, one-third yan. Kung sino nagkampihan, sila mananalo. Pag may nangyari po kay Tatay Digong tiro sa dahig, kahit ano pang alyansa ang gawin nila, talagang ang mananaig ay yung galit ng taong bayan. Kaya nga, magdasal sila na maipalabas na sana sa kulungan si Tatay Digong by way of interim release, na sa tingin ko mangyayari naman. Pero bakit ba nagsabuatan ang mga loyalista at ang mga dilawan? Well, ang dahilan po, kwarta. Pera-pera lang po ang pinag-uusapan. So wag na po tayo magtataka kung bakit ang mga apo na ngayon ni Cory Aquino ay ayaw sumigaw ng Marcos resign. Talagang nagkaroon po sila ng kaparehong interes. Ang interes ng Marcos, manatili sa kapangyarihan, matalo ang mga Duterte, na siya ring adhikain ng mga Cojuangco Aquino. Dahil ayaw nila sa kay Rodrigo Roa Duterte. Bakit ayaw ng mga Marcos at Cojuangco Aquino kay Duterte? Well, una-una, hindi uring mayaman. Class. Hindi naman completely mahirap si Tatay Digong dahil ang tatay niya ay gobernador. Pero wag po kayong magkakamali. Ang mga mayayaman sa Pilipinas, linalait pa rin ng mga probinsyano. At sa tingin nila, ang Tatay Digong ay probinsyano. So makikita natin na talagang yung impluwensya ng mga Amerikano sa Pilipinas ay pinatutupad sa pamamagitan ng sabuatan ng mga Amerikano sa mga kapwa Pilipino natin na mga bagong mga makapili. At yan nga po ang kwento ng mga Cojuangco at ng mga Marcoses. At ang kapalit naman po dyan ay limpak na salapi. Kaya sana po, pagdating ng September 21, bagamat ang mga pamilyang Aquino, Cojuangco at Marcos ay nagsasabuatan at linilihis ang issue na para bagang walang issue sa korupsyon ng mga Marcoses, samantalang ang korupsyon, ang punot dulo niyan ay ang presidente. So magising na po tayo. Simulan po natin sa pagsisisante sa mga walang kwentang mga politiko. Ang panawagan natin, Marcos resign, Marcos bangag, Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, Marcos torturer. At dahil po dyan, Marcos resign. Kapangyarihan po natin yan bilang mamamayang Pilipino, bilang soberenya, na hingin ang resignation ng walang kwentang leader na wala sa tamang pag-iisip. September 21 po, tayo po'y lumabas sa lansangan, ipakita ang galit,
Pakita po natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Tama na, sobra na, palitan na, now na. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Una sa lahat mga kababayan, nasan po yung ebidensya ni Harry Roque dun sa bintang niya po, yung akusasyon po niya kay PBBM na nagpa-torture ito at nagpapatay po ng tao, mga kababayan. Sinabi po niya nung sumisigaw po siya, sinigaw niya, torturer, mamamatay tao, nasaan pong ebidensya? Sino yung tinutukoy ni Harry Roque mga kababayan? Dahil kahit po nung senador si PBBM, wala po akong nabalitaan na ganyan. So, saan po kumukuha si Harry Roque ng mga ganyang akusasyon niya? Anong pinaghuhugutan niya? Anong batayan niya? Ang hindi ko po maunawaan, bakit hindi pa po makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Netherlands para po mapanagot yan si Harry Roque or maaresto? Dahil hindi po tama yung ginagawa niya. Ginagalit niya yung mga tao gamit po ang kasinungalingan. And doon sa sinasabi niyang pagnanakaw, uulit-ulitin ko po, Harry Roque, paano ka papaniwalaan ng mga tao hindi ganyan ang sinasabi mo nung election 2022? Hindi po ba mga kababayan, iba po yung sinasabi niya sa sinasabi niya ngayon. Itinataas niya ang kamay ni PBBM, ikinampanya niya, sinuportahan niya, tumulong siya para manalo si PBBM. Pero ngayon, sinisigawan niya na magnanakaw, torturer, mamamatay tao. Nasaan yung ebidensya mo, Harry Roque? And hindi ko nga po maunawaan, bakit po ito hindi ina-actionan ng gobyerno natin? Pwede naman po makipag-usap ang gobyerno natin sa gobyerno ng Netherlands dahil sumusobra na po yung ginagawa niya. Again, siya po ang sumuporta at iba po ang sinasabi niya noong 2022 election patungkol kay PBBM. Sunod, yung sinasabi niya sa buhatan ng yellow, pink at saka po ng mga loyalists, hindi po sa buhatan yun. Meron lamang pong common ground ang mga kakamping. Maring nagsama-sama kami pero hindi po kami nagsasabuhatan. Pag sinabi kasi sa buhatan, may ginagawang illegal, mga kababayan. Napaka walang hiya po niya para magparatang ng ganun. Hindi pagsasabuhatan ito po yung pagsasama-sama para sa common ground namin, para sa bansa. Tama yung sinasabi niya na ayaw po ng yellow, na manawagan ng Marcos resign. Ako po, sinabi ko na sa inyo, huwag po tayong sumama sa mga DDS na may panawagan ng Marcos resign, bring Duterte home, blah blah blah. Ayaw po namin ng ganun. Ang gusto lamang po natin is labanan yung korupsyon, manawagan mga lampag patungkol sa korupsyon, pero hindi po Marcos resign. Doon tama si Harry Roque dahil hindi po namin gusto kung sino yung papalit kay PBBM. At dahil nirarespeto po namin ang kanyang panunungkulan bilang presidente hanggang 2028. So sa 2028 lang po tayo magpapalit ng presidente, mga kababayan. Tapos sinasabi pa niya mga kababayan na si Kiko Bam daw po ay nanalo dahil po sa sabuatan daw po ng mga loyalist at ng mga kakamping or ng yellow. Mga kababayan, nanalo po si Kiko Bam dahil binoto po ng mga tao. Dahil kung tutuusin mga kababayan, mas magaling po at mas matino si Kiko Bam kumpara po kay Joel Villanueva, kay Jingoy Estrada, kay Chis Escudero, kay Robin Padilla, kay Bato de la Rosa, na talaga pong tumutulong sa gobyerno, sa bansa natin, at hindi po protektahan lamang ang isang political dynasty. Kaya nga si PBBM, natuwa siya at na-recognize niya yung pagpasok uli ni Senator Kiko Pangilinan sa Senado dahil makakatulong niya pagdating po sa larangan ng agriculture, si Senator Kiko Pangilinan. So yung mga pinagsasabi nito na may sabuatan, na nagpapatumba si PBBM, na kung ano-ano binibintang, wala pong basihan yan mga kababayan. Nagkakaganyan lang siya dahil sukol na sukol po siya. Sukol na sukol po sila at nasisuwalat ang kanilang mga itinatago. Sabi pa niya, hindi daw uring mayaman si Duterte at inaapi daw po na mayayaman ng mga probinsyano. Para lamang ipresenta si Duterte bilang inapi, bilang probinsyano at hindi mayaman. Sinong niloko mo? Sinong inuto mo? Mga DDS, Harry Roque. Si Duterte mismo umamin, meron siyang at least 5 billion pesos sa Quadcom. Inamin niya yan. So, yun po yung pinakamababa. In my opinion, baka mas malaki pa po doon. And yung kanyang pagkain ng nakakamay sa karinderya, yung kanyang pagtulog sa kulambo, yung kanyang pag-blow ng candle sa isang, dun sa kanin na ginawang cake, yung po yung mga pakitang tao, sa totoo lang, ang dami pong nautunon, ang dami pong napaniwala ng paandar na yon. Tignan mo na lang yung anak ni Duterte, si Kitty Duterte. Tignan mo naman yung lavish lifestyle ni Kitty Duterte, yung luxurious lifestyle niya, ang mamahal ng bag, alahas, at nakita natin may video pa siya, nakikiparty-party sa yati yata yon.
And yung mga apo ni Duterte, yung asawa ni Omar, tapos yung isang anak ni Pulong na nagdebo nung time po ni Duterte, nung Pangulo siya, kita naman po natin kung gaano kagarbo yung debo na yon, mga kababayan. Malaki pong nagastos doon. So, yung sinasabi nito ni Harry Roque na si Duterte, yung pamilya ni Duterte ay probinsyano, inaapi na mayayaman, na simpleng tao, hindi mayaman. Yung po sa totoo lang, para po sa akin, kalokohan po yun. Mga kababayan, yung umamin na may 5 billion, at least 5 billion, ano yun? Barya lang ba yun? Walang ordinaryong Pilipino at simpleng Pilipino na may 5 billion. At umamin si Duterte doon. Mga kababayan, grabe naman ang panlilinlang na ginagawa kung ganyan. Sinabi at least 5 billion meron siya sa bangko. So, malamang sa malamang, mas malaki pa po doon. And yung nabalitaan po natin noon na pinagbawal ang pag-request sa SALN ni Duterte nung panahon po nung kanyang itinalagang ombudsman. Alam po natin yung pare-pareho na wala pong makakita ng SALN ni Duterte noon. So mga kababayan, para po sa akin, isang malaking kalokohan ang sinasabi nito ni Harry Roque na probinsyano, simpleng tao, inaapi na mayayaman ang mga probinsyano para lamang i-present or i-project si Duterte na inapi na naman at simpleng tao, hindi mayaman. Ganyan, dyan po sila magaling mag-project. Kaya po nanalo si Duterte noong 2016. Pinroject nila na disaster ang administrasyon ni Pinoy Aquino kahit rising tiger of Asia na tayo noon. Yes, hindi perfecto, may pagkukulang, pero maganda na po ang paputunguhan ng Pilipinas noong time po ni President Pinoy Aquino. Pero pinroject, pinalabas na disaster si Pinoy admin, and then ipinaresent nila si Duterte bilang solusyon, problem solver, kaya ayun, nanalo. Pero ano nangyari? Yun ang totoong disaster, yung administrasyon po ni Duterte. And ganyan din po yung ginagawa ng mga DDS ngayon at ng mga propagandista sa admin ni PBBM. Pinoproject na magulo, disastrous, and then pinepresent nila si Sara Duterte bilang solusyon at dapat mamuno para ma-install nila si Sara Duterte. Kaya ayan po yung kanilang mga sinasabing panawagang Marcos resign. Sila lang po talaga may gusto niyan. Kaya tamo, masama ang loob ni Harry Roque na yung mga dilawan daw, mga kakamping at loyalista ay ang term niya nagsabuatan at pinagbabawal ang pagsigaw ng Marcos resign at bring him home. Yes, hindi natin itatanggi yun. Ayaw ko po ng ganun. Ayaw po natin ng ganun. Dahil ayaw po natin ng pakana nila. Ayaw po natin ng paandar nila. Dahil alam po natin ang kakahinatnan ng Pilipinas kapag sila na naman po ang naupo at nanungkulan sa bansa natin. So again, dun sa sinasabi ni Harry Roque na hindi daw uring mayaman si Duterte, yun po'y kalokohan. Napakayaman po ni Duterte. Meron pa nga yung bahay bakasyonan nung 2016 no? Pinakita sa isang interview or documentary, pinakita yung bahay bakasyonan niya sa bundok na makakarating ka lamang kung sasakay ka ng helicopter, no? Siguro napanood niyo na rin yon, yung interview na yun kay Duterte na hindi daw niya talaga pinapaunlakan ng media. Dahil yung lugar na yun ay kanyang sanctuary, doon siya pumupunta kung gusto niya mag-relax, no? So, sinong simpleng tao, mahirap na tao, ang merong bahay bakasyonan sa bundok na mararating lamang ng chopper or helicopter? At ang alam ko, hindi man ako sigurado, no, na marami silang, I have not confirmed this, pero may mga nagpo-post at nagbalita na meron sila mga sandamakmak daw di umano na branches ng 7-Eleven ng kanyang anak, no, or apo doon sa Davao or Davao City na napakarami, mga kababayan. Nakalimutan ko lang kung ano yung figure, pero sandamakmak na branches ng 7-Eleven. So, sino maniniwala sa paandar nito ni Harry Roque? Na naman tayo sa paandar ng simpleng tao So, kung maniniwala pa rin kayo sa ganyan, nasa sa inyo po yan, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, alam naman po natin lahat ang bottom line nito, ginagawa ang lahat ng ito ni Harry Roque, yung pagpapabango sa mga Duterte at yung ginagawa niyang pambabastos, paghila pababa kay PBBM. Ginagawa niyang lahat ng ito dahil gusto niya na makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte para makabalik na rin siya dito sa Pilipinas. In my opinion, malamang sa malamang mabubura ang lahat ng kaso niyan. Ang mga pananagutan niyan sa batas na sinasabi nila Senator Rizal Tiveros kapag nakabalik po sila sa kapangyarihan, kapag nanalo si Sara Duterte sa 2028. Yan lang po yung nakikita kong tanging pag-asa ni Harry Roque.
no? Pero kung manalo ang loyalist at kakamping sa 2028, malamang sa malamang, mapapanagot at mapapanagot pa rin yan si Harry Roque. Or baka, alam nyo, mas matatagalan pa siya na nasa ibang bansa dahil sa kanyang pag-iwas na ginagawa sa kanyang mga kaso. No? So the bottom line, sinasabi ngayon ni Harry Roque ang mga sinasabi niya na hindi niya sinasabi dati at ginagawa niya ang mga ginagawa niya ngayon at nagiging miserable siya at ganyan na siya dahil siya ay may mga problemang iniiwasan. Merong mga alalahanin, merong mga mabibigat sa puso niya na gusto niyang matanggal lahat at yun ay mangyayari lamang kapag nanalo po si Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo or kung makabalik ang mga Duterte. Yun lamang po ang bottom line niyan. Kung yan si Harry Roque, walang pananagutan sa batas dito sa bansa natin, I don't think magiging ganyan yan. Ngayon, nagiging miserable na siya. At parang, in my opinion, parang naguhurimentado dahil wala na siyang option eh. Lalo niyang ibinabagsak ang sarili niya, in my opinion. And lastly, yung sinasabi niya na pagpalain daw tayo ng Panginoon, Harry Roque, ako naniniwala kami pinagpapala ng Panginoon. Ewan ko lang sa'yo kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi pa ba obvious? Hindi ka kinakampihan ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang mga hindi mo sinasabi sa taong bayan. Alam ng Panginoon ang mga itinatago mo. At never kanyang kakampihan kung alam niya na yung mga itinatago mo at yung mga bagay na hindi mo hinaharap dito sa bansa natin ay kasalanan sa mga Pilipino. Alam ng Panginoon ang mga kasalanan mo, Harry Roque, kung meron man. Pero yung ginagawa mo na pag-iwas, yan ay, in my opinion, senyales yan ng guilt sa opinion ko. So, hindi ka pinagpapala ng Panginoon. Kami ang pinagpapala ng Panginoon. At sana, ang pagpalain pa ng Panginoon ay ang maraming Pilipino, ang bansang Pilipinas, na mawala na ang mga problema ng bansa na ito. So, yun lamang po. Salamat po sa panonood. Sana po yung makapagbigay kayo ng inyong opinion sa comment section below at like ng video natin. At nagkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.